Hello po mga ka-asenso, pagpasensyahan nyo na po, madalang lang po ako nakakapag-update ngayon dahil sobrang busy po. Sa video po na ito, ibabahagi ko sa inyo ang aming 41 days old na mga piglet na ito. At bakit kami hindi nagpasampa o hindi namin pinabulugan ang aming inahin kahit na nag-standing heat na ito pagkawalay namin ng kanyang mga biik. At ibahagi ko din po sa inyo ang dami ng pre-starter feeds na aming ipinapakain. Bago yan, intro muna tayo. Agrinegosyo, Agri-Asidso. Ito na po ang update sa aming 41 days old na mga piglet at ibabahagi ko po sa inyo ang dami ng feeds na kanilang kinakain bawat araw. Ngayon po sa ika-41 days old nila, kumakain na po sila ng 4 na kilo ng pre-starter feeds. Pumapatak po ng 500 grams per head. Kaya total ng 4 kilos a day. 3 times a day po kami nagpapakain, umaga, tanghali at hapon. Yung 4 na kilo, dinidivide po namin yan sa 4 na kainan. At of course, every other day po ang pagbibigay namin ng vitamins na Vitamin Pro Water Soluble Powder, inilalagay po namin dyan sa kanyang feeder o sa kanilang drinker. Sa mga vlogger po na nagsasabi na ang Vitamin Pro ay antibiotics, hindi po yan totoo. Ito po para sa kaalaman ng mga viewers ko po rito na madalas nanonood dito o yung bagong nanonood po dito. Ang Vitamin Pro po ay isang complete na vitamins po yan para sa ating mga alagang hayop. Dahil ang Vitamin Pro Water Soluble Powder, meron po itong multivitamins at higit sa lahat, meron po itong live probiotics at hindi lang yan. Meron po itong B-complex. Kaya hindi na po natin kailangan pang mag-inject ng B-complex kapag sila po ay malalaki na dahil sapat na po ang B-complex na nakukuha nila sa Vitamin Pro para mabilis pong lumaki ang ating mga alagang biik na ito. At ang nakikita nyo po dyan sa sahig na kulay violet o parang itim na yan ng mga dahon, yan po ay dahon po ng kamote o talbos po ng kamote yan. Yan po ang pinapakain namin sa kanila, kaunti lang para hindi po sila masyadong mainip dyan habang wala pong feeds na inilalagay sa kanilang feeder. Ngayon po, sasagutin ko po ang comment ng isang tao na ito o isang viewers po o basher ang tawag dito sa aking YouTube channel. Marami pong comment yan. Ito lang po ang kinuha ko. Ang kanyang sabi, ibig mo sabihin vlogger, hindi na pinapakain ng pre-starter? Yan, ano yon? Starter agad? Ha, nakakatawa ka. Hindi mo kasi alam yung pag-process ng kulig ba to? Ano yung kulig? Haha, nakakatawa ka. At meron pang sinabi yan sa ibang comment niya na napakabobo ko. Ayan, sasagutin po natin yung comment niyo pero hindi po ako pumapatol sa mga basher. Ito para lang po ito sa kaalaman at dagdag kaalaman po sa mga nanonood po dito sa akin at para naman po sa mga eksperto ay bahala po kayo. Congrats po sa inyo dahil expert po kayo. Katulad dito, expert, marami pong alam. Alam mo po ba kung anong edad ng mga biik bago po tayo o magpapakain po tayo ng pre-starter feeds? Ang edad po ng biik na papakainin natin ng pre-starter feeds, nagsisimula po yan sa 36 days old hanggang sa 55 days old. Kaya kung ang napanood po ninyong video doon sa YouTube na hindi po kami nagpapakain ng pre-starter feeds, yan po ang mga biik na binili na po namin. Dahil kapag bumili po kami ng biik, nagkakaedad na ng 58 days or 60 days old ang mga biik na aming binibili sa mga breeder. So sa edad nila na 56 days old, start na po yan sa starter feeds ang kanilang kinakain. Kaya makikita ninyo doon sa mga naunang video ko, starter feeds na po ang aming ipinapakain sa mga biik. Kaya sa nagsasabi po na napakabobo ko dahil hindi po kami nagpapakain ng pre-starter feeds, sana itong video na ito ay malinaw para po sa iyo na dapat ang pagpapakain po natin ng pre-starter feeds sa mga biik from 36 days old hanggang sa 55 days old. Kaya hindi po kami nagpapakain doon sa mga biik namin na yon dahil 58 to 60 days old na namin sila binibili. Dahil maiksi lang po ang video na ito, sa next na upload po, doon ko po ibabahagi sa inyo kung saan po ba natin dapat ipapasok ang pre-starter feeds sa pagkuha po natin ng puhunan o pag-compute natin ng puhunan. Doon po ba sa growing stage nila o doon po sa piglets stage nila? Abangan nyo po sa next na video para mas malinaw po. Ito naman po ang aming inahin, nag-standing heat na po ito nung ika-33 days ng kanyang mga biik. Pero hindi pa po namin nawalay kagad yung biik nito. Kaya hindi po kami nagpasampa. Kasi ang advisable po talaga na pagpapasampa sa mga inahin, dapat 3 to 4 days mula mawalay ang mga biik. Kasi mayroon pong tinatawag na dry
period. Kaya sayang po, dapat talaga para maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari, sa ika-30 days pa lang ng biik, iwalay na po natin. So ngayon, ang advice po ng technician namin, kung papasampahan po namin na kakawalay pa lang po ng biik nito, possible po na less than 5 ang biik na kanyang iaanak sa susunod. So para hindi po mangyari ang ganong pangyayari, papalipasin po namin ang 18 days po nito para maglandi po ulit, para maging standing heat po ulit ang inahin na ito. Ayan po ang dahilan kung bakit hindi na lang po namin ito pinasampahan nung nag-standing heat nung pagkawalay ng kanyang mga biik. At ito naman po ang biik na binili po namin doon sa pinsang ko, dalawa po ito, pero yung isa binigay ko sa isang pinsang ko na gumawa ng aming pig pen. Parang suhol na rin po namin sa kanya. At ito naman po yung isa na iwan sa amin. Nabili po namin ito sa edad na 58 days, nagkakatimbang ng 22 kilos. Ito, papasok na naman ngayon yung mga comment ng mga mababait kong viewers o basher po sa YouTube na baka ito mapanood niya ulit. Hindi na po kami nagpakain ng pre-starter feeds dito. Nag-direct na po kami sa starter feeds dahil binili po namin ito sa edad na 58 days. Starter feeds na po ang pinapakain ng pinsang ko rito. Kaya continuous po kami sa starter feeds na po. Ayan po ang dahilan kung bakit hindi po kami nagpapakain ng pre-starter feeds sa mga biik na aming binibili. Dahil ang mga biik na aming binibili ay nagkakaedad yan ng 58 or 55 days hanggang sa 60 days. Ganun po. Ayan, sana malinaw po sa inyo para yung mga nagagalit dyan, maintindihan po ninyo. Panoorin nyo po yung sa playlist ko kung paano po yung pagpapakain mula po doon sa biik, bagong panganak hanggang sa pagwalay. Meron po dyan sa playlist kung paano ang pagbibigay ng feeds. At itong biik po na ito, kumakain na po ito ng 1 kilo sa isang araw ng starter feeds. Bukas po, February 12, 1.5 kilos na po ang kakainin nito hanggang sa March 2, bali 20 days po, bago po kami magta-transition sa grower feeds sa March 3. Pagdating naman po sa grower feeds sa isang biik po na ito, o baboy na rin siya, pagdating sa grower stage sa March 3, 2 kilo na po ang kanyang kakainin. Ganon po ang aming pagpapakain. Ito naman po, binili po namin itong baboy na ito pero mistiso sa native po ito. Bali dalawa din po yan sila. Naibenta na po namin noong piyesta dito sa barangay namin yung kanyang kapatid. Nagkakatimbang lang ng 62 kilos. Pero ito po dahil ilang araw na nakalipas, dahil January 31 yung piyesta, ngayon ito possible po ito na nagkakatimbang na ito ng mga 65 pataas. Ganyan po ang bigat lang ng mistiso sa native na baboy. Kaya lugi po kapag mistiso sa native ang ating mabibili. Sa February 15, kukunin na rin po ito at ipambili po namin ng grower feeds ang mapagbentahan po namin. Hanggang dito na lang po. God bless.